your promises are yes and amen. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Can we lift our hands and clap our hands? I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. Yes, you are. Know your promises are yes and amen. We say, faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. Yes, you are. Know your promises are yes and amen. Know your promises are yes and amen. We say, know your promises are yes and amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. Sing, I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Sing it out loud. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. I'm pressed, but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down, but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, and that is His joy is gonna be my strength. Though my sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness and pain. I'm trading my sickness. Oh, I'm trading my pain. Laying it down for the joy of the Lord. Come on, we say yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Sing it. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Pwede ba natin kantayin ng mas mahina pa? We say, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Jesus. We'll sing yes. We will say yes for you, Lord. No matter what situation we have, we will say yes. Mas malakas naman. We say yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Hey, hey. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Oh, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing, you are here. You are here, touching every heart. I worship you, oh Lord, I worship. Yes, you are here, you are here, healing every heart. I worship. Yes, Jesus, I will worship. Oh, you are here, Lord. Oh, you're turning lives. Yes, Jesus, I worship. I will worship you. Oh God, yes, you are here. You are here. And then I worship. Oh, I worship. Yes, Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you do, Lord, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We say waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you do. Yes, you are my waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Oh, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Yes, Jesus, you never stop. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you do, Jesus.
faithful God and our promise keeper, Jesus. You never stop working in our lives, Lord, in our hearts, in our minds, Jesus. Lord, your presence is here, Jesus. Your presence is in our lives, Jesus. Oh God, thank you, Father. Thank you, Jesus. We will always praise your name, Panginoon. No matter what situation, Jesus, we will say yes and amen to your will, Panginoon. We will follow you, Jesus. Oh God, we will always follow you and praise your name, Panginoon. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. You may all be seated. Praise the Lord our God. And it's a blessed Sunday morning po sa bawat isa. And to encourage us sa atin pong pagbibigay, basahin po natin ang ikalawang Kronika, chapter 31, verses 3 to 10. Dito po ay nagkaloob si Hezekiah. Nagbigay si Hezekiah ng sarili niyang mga handog ng sarili niyang mga hayop para sa mga handog na sinusunog sa umaga at sa gabi at para rin sa araw ng pamamahinga, sa pista ng pagsisimula ng buwan at sa iba pang mga pista, ayon sa nakasulat sa kautusan ng Panginoon. Inutusan din niya ang mga tao na nakatira sa Jerusalem na ibigay sa mga pari at mga Levita ang kanilang mga bahagi para makapaglingkod sila ng lubusan sa kautusan ng Panginoon. Nang maipailam na ito sa mga tao, bukas palad na nagbigay ang mga Israelita ng unang ani ng kanilang trigo, bagong katas ng ubas, langis, pulot at iba pang produkto ng lupa. Ibinigay nila ang ikapo ng lahat nilang produkto. Ang mga taga-Israel na lumipat sa Juda at ang mga taga-Juda ay nagbigay din ng ikasampung bahagi ng kanilang mga baka, tupa at mga bagay na itinalaga nila sa Panginoon na kanilang Diyos. At tinipon nila ito. Sinimulan nila ang pag-iipon nito ng 3 buwan at natapos sa 7 buwan. Na makita ni Hezekiah at ng kanyang mga opisyal ang mga nakatumpok na handog, pinuri nila ang Panginoon at ang mga mamamayan ng Israelita. Tinanong ni Hezekiah ang mga pari at ang mga Levita tungkol sa mga nakatumpok. Sumagot si Azariah, ang punong pari na mula sa angkan ni Zadok. Mula nang magsimulang magdala ang mga tao ng kanilang mga handog sa templo ng Panginoon, nagkaroon ng sapat na pagkain at marami pang sumobra dahil pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Maaring the words na mag-strike sa atin dito, yung pinaka-last phrase. Nung sinabing pinagpala ng Panginoon ang kanilang mamamayan. You know why? Because we all want to be blessed. Amen? But before we receive the blessing of the Lord, we have to do something. May mga kailangan po tayong gawin, katulad po ng ginawa ni Hezekiah at ng kanyang buong mamamayan. Ano po yung mga kailangan nating gawin? Una, bukas palad tayong magkaloob sa Panginoon. We openly give to the Lord our God. Our hands hindi po dapat nakatikom pag sa usapin ng pagbibigay. Ipinakita po dito ng kanilang puso, nila Hezekiah at ng buong mamamayan, kung paano dumadaloy ang pagpapala ng Panginoon sa kanila. The hands should be open for giving, generously for the work of the Lord. So, kaya po tayo laging ini-encourage sa pagkakalob at pagbibigay sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto natin yung pagpapala ng Lord ay dumaloy sa ating buhay. Pangalawa, buong tapat tayong magkaloob ng ating tithes, ng ating ikapo. Ito, marami pong sumasablay, maaaring ang iilan po talagang ang hirap i-practice ng pagkakaloob ng tithes. Pero pinakita nila dito that the moment they bring those tithes before the Lord, their God, there's a result. Grabe yung naging pagpapala po sa kanila. Grabe po yung naging pagkilos ng Panginoon sa kanila. So sa buhay po natin, sa ating pamilya, napakahalaga po ng pagkakaloob natin ng ating tithes. The produce, the products, everything that we receive, sabi po doon sa binasa natin, sa lahat, everything na natanggap nila mula sa Panginoon, they set aside that tithe and bring it to the Lord's presence.
So, ganun din po tayo. Let's practice to bring faithfully to the Lord our God our tithes. That 10%, complete 10% before the Lord. So, dalawa po yung ginawa nila. Bukas palad na nagkaloob sa Panginoon at buong tatapatan na nagdala ng kanilang ikapo. Now, punta tayo dun sa results. Aside dun sa blessing na matatanggap natin, meron pa pong other results dito na makikita tayo. Alam niyo po, nabanggit dyan that the moment they give to the Lord, nagkaroon din po ng pagpupuri sa Panginoon. So every time we bring that tithe, every time we open those hands in giving to the Lord, nagbibigay po tayo ng papuri sa ating Diyos. Amen? Dito po sa ating sambahan, bakit po tayo nandito maginhawa, mas malawak yung ating natamasa ngayon? Bakit? Kasi pagpupuri po natin sa Panginoon ito. Bakit? Dahil po tayo ay sama-sama at laging nagkakaloob sa Panginoon. Amen po ba? So tayo ay nagbibigay ng papuri sa Panginoon every time we give and bring our tithes to the Lord. Pangalawa po, pagtugon sa pangangailangan ng ating church. Natutugunan po ang need ng ating bahay-sambahan dahil po tayo ay nagkakaloob ng may katapatan sa Kanya. Unti-unti pong nagpo-progress ang ating church. Alam ko nakita, o marami sa atin dito, nakita ang lugar na ito na puno ng damo. Pero ngayon naman po, tingnan naman natin, natugunan ang ating mga pangangailangan. Bakit? Dahil sa tapat din po nating pagbibigay sa ating Diyos. Amen? At sa pagtatapat natin sa Kanya, naranasan din naman po natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Ang pagpapala ng Panginoon sa Kanyang mamamayan. Yan po yung resulta kapag po tayo ay marunong magbigay sa Panginoon at tayo ay nagkakaloob ng tithes ng may katapatan sa Kanya. Ang pagpapala ng Panginoon sa Kanyang mamamayan ay patuloy na dumadaloy. Now let's make this a cycle in our lives. So, every time we receive a bountiful blessing mula sa Panginoon, sa ating Diyos, we bring back faithfully our tithes to our God. So, hindi po siya pinuputol. I receive blessing from God, the end. Hindi po. After that, you have to bring your tithe, your offerings to God, so that the cycle will continue. God will pour out again His blessing in your life, in your family, so that you will have something to bring before Him. Something that will give Him praise again. Amen po ba? So sa pagbibigay po natin, naway makita ngayon ng Panginoon that our hands are open before Him. Our hearts are obedient to His command, just like what we read from His Word. Sumunod po sila dun sa kasulatan ng Panginoon. At ganun din po sa pagkakaloob natin ng ating tithes. May the Lord find us with the faithful hearts, giving that 10% before the Lord. Amen? So again, the red, it is our tithes. It belongs to the Lord. Let's bring it back faithfully to our God. Sa ating blue envelope, para po sa ating special projects, the needs of our church is being sustained, provided sa pamamagitan po ng ating blue. Sa ating white, Missions and Benevolence Fund, soon magbubukas na po ulit ang ating campus ministry. Magre-resume na ang ating mga classes. So we're going to have a mission again sa ating mga schools. And syempre po, yung ating brown envelope, patuloy pa rin po tayong nag-raise ng fund para sa ating building project. Marami pa po tayong i-complete para mas mapaayos, mapaganda pa po yung ating bahay-sambahan. And every time we give in our brown envelope, napupunta po yan sa ating building project. So at this moment, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon. O Lord, our God, you are faithful to those who are faithful, to those who humble themselves before you. You show yourself also humble, Panginoon. At Lord, totoo ka sa iyong pangako. Nararanasan namin ng iyong pagpapala, nararanasan namin ng iyong katapatan. Now, this morning, Father, bukas palad po kaming magkakaloob sa iyo. These open hands out of our open hearts to give faithfully sa iyo, Panginoon, because we want you to give you the highest praise. Ganun din, Lord, sa pagkakaloob namin ng aming mga tithes, this 10%, Lord, you know it, how faithful we are, Lord, so that your blessings will flow like a cycle, Panginoon, sa buhay namin, sa buhay ng aming mga anak, ng aming pamilya, Panginoon. Lord, pagpalain niyo kaming lubos. Tugunan niyo ang pangangailangan ng bawat pamilya, ng bahay-sambahang ito. At Lord, patuloy niyo po kaming pagpalain, higit pa sa aming inaasahan, dahil dakila ka, tapat at mapagpalang Ama sa amin. Salamat po, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Let's give to the Lord our tithes and offerings.
Blessed Sunday, everyone. It's good to see you all in the house of God. Whatever happened yesterday, nabaha man tayo, naglimas, naglaban ng marami na mga nabasa. Ang mabuti po ay nandito muli tayo sa presensya ng Panginoon. Sino po rito ang napagod pero nakapagpahinga naman? Wow! Sino yung pagod pa rin hanggang ngayon? Pagod pa rin hanggang ngayon. May we all find rest in the presence of our Almighty God. And allow me na ngayon ay tapusin po ang series natin sa 2 John. Dahil mga nakakuohin din next week, si Brother Chris na po. Kailangan ng mag-rest. Okay, truth and love ang ating tema sa 2 John. It focuses about truth and love. And for the sake of everyone, let us recap. Wow, ang sarap pong tignan na iba-iba yung mga age natin ngayon. Okay? We have kids, infants, no? Our mga teenager na pasukan na bukas, tama? Wow, are you all ready and excited? No answer. Okay. Pumasok sa eskwela. Okay, leave your house, go to school, at mag-aral. Okay. For the sake of everyone, let us review what we have learned sa 2 John. Sino po ang author? Bakit niya sinulat ito? Sino si John? Review natin ulit. So who is the author? John. Okay, he called himself sa kanyang sulat, he is the elder, ibig sabihin the pastor, the beloved disciple. Siya daw po yung nag-lean sa dibdib ni Jesus. Okay, malapit na malapit kay Jesus. Kaya tinawag din siyang John the Beloved. John the Evangelist refers to himself as the one whom Jesus loved as a brother. Ano yung mga sinulat na books ni John sa New Testament? He wrote 5 books of the New Testament. The Gospel of John focuses on the Lord Jesus Christ as the Savior of the world. The Word became flesh, the light of the world. He wrote 1 John, 2 John, which we are in now, studying right now, and 3 John, ang next po natin na pag-aaralan. And the last book sa Bible na sinulat din niya ay Revelation. It's all about the things to come. So the Gospel of John focuses on our salvation, on the Lord Jesus Christ. 1st, 2nd, and 3rd, tinatawag siyang letters or epistle. It talks about what the present believers or churches must do. And Revelation, it's all about the things to come. Napakaganda na may idea tayo kung anong pwedeng mangyari sa hinaharap. At ni-reveal yun ng Panginoon through John, the Beloved. At next, who is the author of John? Siya po ang isa sa 12 disciples and the last to die. Siya po yung nakaranas na tumanda. May mga bata na disciple or mas bata sa kanya na umuwi sa piling ng Panginoon tulad ng challenge natin last week. Hindi sa haba o iksi ng taon na inilagi natin sa mundo, kundi kanino natin ginugol yung oras natin. Kaya use our time. Use our lives for the glory of God. Maiksi man o mahaba ang ibigay sa atin na taon, ang mahalaga po ay nagamit natin ito para kay Lord. Pero si John, siya po ay biniyayaan ng matagal na pamamalagi sa mundong ito. Sino po yung sinusulatan niya sa 2 John? It was written to a specific church. Yung 1 John, he wrote it to many churches, for many churches,
Ito naman po, to a specific church. And then yung 3 John, to a specific person. Makikilala natin yun next week. At yun po ay si Gaius. Bakit niya sinulatan si Gaius sa 3 John? Why is this being written? 1 John 4:2-3, 1 John 5:6-7, and 2 John verse 7. Bakit niya sinulat? Dahil napakaraming manlilinlang, napakaraming manloloko, napakaraming deceiver. Yan. Naranasan na po ba natin na maloko tayo, malinlang tayo? Paglabas lang ng bahay natin, naglakad ka lang sa palengke, naloko ka na. Diba? Pag uwi mo, sabi niya, 2 kilo yung strawberry mo. Pagbalik, wala pa palang 1 kilo. Diba? Nakaranas na po tayo ng ganon. Marami po ang manlilinlang sa mundo. At dito, ang kanya pong dinidil ay mga deceiver pagdating po sa pagtuturo patungkol sa Panginoon. And last week, we talked about the supreme command. What is the supreme command for all of us? To walk in love. And the church must receive evaluation. In-evaluate po natin. Tayo po ba ay walking in the truth? And what does walking in the truth means? To believe the truth. What else? Walking in the truth means to obey the word. Sinusunod natin ang salita ng Panginoon. And next, the church and every member must be in true love. Paano natin malalaman na nasa true love tayo? Pinag-aralan po natin ito last week. We have to fight to walk in love. We must fight to walk in love. Kailangan nating tanggapin na ang bawat klase ng relationship ay under attack. Okay? Aatakihin ang relasyon ng magkaibigan. Aatakihin ang relasyon ng mag-asawa. Aatakihin ang relasyon ng bawat church, family, community, nation, magkatrabaho. Aatakihin yan. Ang mga kabataan, you know, the enemy will attack your relationship with your parents. Hindi siya matutuwa kung iginagalang mo ang iyong mga magulang. And that's why we have to fight to walk in love. Ipaglaban po natin, bantayan natin. Satan wants to destroy people. All kinds of relationship na meron po tayo, gusto niyang sirain ito. He wants people who love each other becomes haters. Kahit sa social media, ang gusto niya, mga tao nag-aaway-away, naglalaban-laban at, you know, i-hate lang ang bawat isa. Pero anong utos sa atin? To walk in love. Because when we love each other at nakita ng mundo na nagmamahalan tayo, yun naman ang proof na we are true disciples of the Lord Jesus Christ. So if you are married, love your spouse. You have friends, love them. Okay. Meron tayong mga faithful friends, let us love them. At kapag tayo po ay inatake, under attack yung relationship, choose to forgive. Choose to reconcile. Okay, meron namang mga tinatawag na irreconcilable, nagsipag-asawa na parehas. Pero ang maganda po nun, nagkaroon ng releasing ng forgiveness. Did we learn something? Amen? Last week, ano pa? Work to walk in love. How do we know we are walking in love? We serve. Gumagawa tayo ng paraan para maipakita ang ating pag-ibig. We go to school to show our love and obedience for our parents and teachers. We go to church to show our love for each other. We go home to bless our loved ones. After work, after church, after services. Ano pa? Grow in grace to walk in love. Kailangan patuloy tayong lumago sa pagkakilala sa Panginoon. And now, our last sermon dito sa 2 John, watch out for deceivers. Yan, guard against deceivers. Guardahan natin. Protektahan natin ang ating sarili, ang ating pamilya. Diba, bago lumabas ang ating mga anak, sinasabi na natin, mag-ingat ka sa isang kanto na ito, may manluloko doon. Yan. Pag nagkolehiyo ng ating mga anak, ang dami nating paalala na may mga manlilinlang sa mundo. Ganon din po si John. At ang salita ng Panginoon, napakaraming paalala na mag-ingat tayo dahil ang mundong ito ay punong-puno po ng mga manlilinlang. Let's read our
passage, 2 John 1, 7 to 13. This is the last part. Actually, wala pong chapter 2, okay? There's only one chapter sa 2 John. So, it's just right to say 2 John verses 7 to 13. Sabi dito, for many deceivers. Di ba, challenge niya? Okay, walk in the truth, walk in love. Yeah? Mahalin natin ang isa't isa. Ito yung old command na siya. Okay? Pero sabi ni Jesus, I'm giving you a new command also. Yan, love each other as I have loved you. Dahil, sabi niya, many deceivers. Mahalaga ito, sabi niya, na malaman natin, matutunan natin, for many deceivers have gone out into the world. Nandito sila sa ating mundo. Nasa paligid natin ang mga manlilinlang. Those who do not confess. Binigyan niya po ng description, sino yung manlilinlang? Those who do not confess the coming of Jesus in the flesh. Such a one is the deceiver and the antichrist. Watch yourselves. Ang ganda pong paalala. Mag-ingat kayo. Ingatan mo ang iyong sarili. So that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward. Bantayang maigi para hindi sayang daw yung pinaghirapan at hindi mawala yung iyong gantimpala. Verse 9, everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ, sino mang nagtuturo ng labis sa itinuro sa atin, does not have God. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house. Tingnan nyo, hindi lahat ay tinatanggap, pinapakinggan, may mga nilalayuan. Sabi niya, do not receive him into your house or give him any greeting, for whoever greets him takes part in his wicked works. Last verse, 12, though I have so much to write to you, I would rather not use paper and ink. Instead, I hope to come to you and talk face to face so that our joy may be complete. I think that explains bakit isang chapter lang. Ayoko na magsulat, sabi ni John. Mas gusto ko mag-usap tayo. Let's bow down our heads, let's pray. Oh God, marami pong salamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa mga napagtagumpayan naming pagsubok, Lord, or challenges this week. Mga mabubuting bagay din po na naranasan namin na natanggap mula sa iyo. We ask for wisdom. Lord, transform our hearts and our minds, Lord, through your word, strengthen us. And we ask the Holy Spirit to convict us, to teach us today, and give us understanding of your word. Lord, we want to learn from you. You are the source of every wisdom and strength. So we come, Lord, we came here to worship you and, Lord, to learn from you, our great shepherd. We give you and we surrender you our hearts today. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Okay. Oh, I'm sorry. May last pa yung verse 13. Ang sabi niya, the children of your elect sister greet you. Ibig sabihin, kinukumusta ka ng mga anak ng kapatid mong babae. Ibig sabihin, may church pa na nangungumusta sa'yo. Yan. Now, nabanggit ko po kanina na ang mga deceivers ay talagang nasa paligid po natin. Katulad ng mga anak natin, pinapaalalahanan natin. Tayo mga anak, ang mga magulang, binibigyan din natin sila ng paalala na, sa online, ang daming manlilinlang. Daming manluloko, ang daming scammer. Sino yung mga muntikan na dito? Yung pag-click mo lang sa isang link, na direct ka na niya kung saan. Di ba? Meron pa yung nanalo ka ng ano. Wala naman akong sinalihan, ba't ako nanalo? Pero kinlik pa rin natin, anong nangyari? Natalo tayo. Okay? Akala natin panalo. Talo. Ang dami nilang pinangako na panalo ka, makakatanggap ka nito. Di ba ba? So, pinaalalahanan natin ang mga magulang natin. Di ba? Sa mga kabataan, dahil according sa study, marami daw ang nalilinlang, yung mga magulang, mga senior online. Okay?
Tapos yung mga kabataan naman, ang daming nalilinlang pagdating sa pag-ibig. Napangakuan ng kaunti. 1 araw, 3 araw, 1 linggo ng, naniwala agad tayo. Okay? Kaya maging maingat tayo sa lahat ng larangan. Amen? Now, let's talk about number 1, the life and teachings of deceivers. Ano ba ang buhay at tinuturo ng mga manlilinlang sa paligid natin? Letter A, they do not tell the truth. Okay. Ang mga deceivers, they know the truth, but they do not tell the whole truth. Gagamitin nila ito para Para linlangin tayo. Diba? At makikita po natin yan, even sa Bible, mula Genesis pa lang, ang kaaway ay nanlilinlang at nanluloko siya. Alam niya yung katotohanan, pero ititwist niya yung katotohanan. Ano pa? They know, but they do not tell and live it. They tell, but not the whole truth. Alam nila yung katotohanan, may sasabihin sila, pero hindi yung buong katotohanan. And that is the life and the teachings of the deceivers. Letter B, they do not walk in love. Yun yung unang challenge ni John sa first part ng 2 John. Let us walk in the truth and let us walk in love. So, ibig sabihin, ang mga manlilinlang, they do not tell the whole truth and they do not walk in love. They hurt others. They might say what is right, but walk the other way. Their lips, they slander. Their hearts are full of wrong motives. Maring they look at the church or fellowship at something they can use for their own gain. They look like serving, but they are deceiving others, soliciting but promoting themselves. They do not walk in love. 2 John verse 7, for many deceivers. Nakita po natin yan, hindi lang kakaunti ang manlilinlang sa mundo. Many deceivers have gone out into the world. Marami ang nagkalat na manlilinlang sa mundo. Ito pa po ang napakadelikado. Yung nagsimula po na tama ang pananampalataya, pero nagtapos or napunta po sa kamalian or kasinungalingan or kalikuan. Ginamit nila yung katotohanan sa panlilinlang. So pag sinabi nating deceiver or deceivers, the Greek word is planos. Okay, maraming masamang planos. Okay. Plano. All right? It means a wanderer. They have the truth, again, but not all they know, hindi lahat ng alam nilang katotohanan ay sinasabi po nila. They wander. They know the truth, pero alam niyo po yun, sa kagustuhan na i-please ang mundo, ang sarili, they wander. Tawag ko minsan dito, nagiging maligalig tayo. Diba? Alam niyo yung stick to that disciplined life. Okay? Stick to that routine na maayos, na binigay sa atin. Minsan, gusto po natin, nakakita na po kayong mga bata, na fall in line. Alam na experience ko po magturo. Let us fall in line. Kaya pinapa-hands on your back pag nakapila. Hands on your back. Para mga soldiers. Okay? Let's walk slowly. Do not run. Makita mo mamaya pagka, okay, stop. Lalo ba, nag-field trip? Tapos biglang may isang bata, na-orient mo na yon. Aalis yan sa pila. And they wander. They touch the plants. They touch the animals. They wonder, nagiging maligalig na. Ayan. Pero alam nila, rule number 1, listen to the tour guide. Obey, mga ganon. Okay? Huwag lumayo sa kagrupo. Pero they wonder. Minsan ganon po tayo. Alam natin yung katotohanan, pero sa kagustuhan natin na I think I want this. I want the system of the world. I think I want that. Di ba? Pero alam natin yung sinasabi ng Panginoon.
Genesis 3. Alam ni Eve yung utos ng Lord. Anong sinabi lang ng serpent? Sabi sa Genesis 3:1. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, "Did God actually say, 'You shall not eat of any tree in the garden'?" Sabi niya, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Anong sumunod doon na nangyari? Ito po, basahin ko sa ASN. Sumagot ang babae, makakain namin ng kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan. Maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong yun. Kapag ginawa namin yun, mamamatay kami. Tama. Alam niyo po sa Genesis chapter 2, sinabi yun ng Panginoon. Genesis chapter 2, for your reference, verses 15 to 17. Ang sinabi ng Lord, oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Disobedience is equal to death. If you disobey, merong death. So tama. Pero sabi niya, did God actually say, tama yung sagot ni Eve. Pero nung sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Ayun na. Kahit alam natin yung katotohanan, kapag ka ikaw ay tinukso, hindi totoong mamamatay ka. Anong nangyari? Kumuha si Eve. Binigyan si Adam. And that's the fall of man. Disobedience is equal to death. Sinabi ng Lord yon. Pero ano pong nangyari? Merong deceiver. Okay. Sinabi lang niya, hindi totoo iyan. Kailangan nag-stick tayo dun sa pag kinain mo, mamamatay ka. Hindi nag-stick si Eve doon. Ano po yung mga commands na hindi tayo nag-stick doon sa bagay na yon? Anong utos ng Diyos ang minsan sabi, Lord, minsan lang naman. Okay. Lord, sa'yo naman yung Tuesday to Sunday ko. Yung Monday, akin na lang. Can I do whatever I wanna do kapag ka Monday? Alam niyo naman, Lord, may Monday blues ako. Ayokong pumasok, ito lang gusto kong gawin. Yung mga ganon. Alright? No, ibigay natin lahat sa Lord. I-surrender natin lahat ng araw natin sa Panginoon. Are we learning? Amen? Maging maingat po tayo. Matthew 7, si Jesus nagsalita dito, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. Magandang tignan, diba? Pero hindi lahat ay tama ang nasa loob. But inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Paano mo daw marirecognize ang false prophets? By their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. Ang healthy tree, ang ibubunga niya ay mabuti. Kapag tayo po ay healthy spiritually, then mabuting bunga ang lalabas sa atin. Kapag mali ang motibo, lalabas din po yun. So beware. Guard against false prophets. Marami po ang deceivers. Again, 2 John 1, verse 7. Balikan natin. For many deceivers have gone out into the world. They are in our world. Those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. They do not believe that Jesus is the Messiah, is the Savior. He came in human form. They deny the deity, the lordship of Jesus. Sabi, such a one is the deceiver of the Antichrist. Let's move on to Matthew 24,
23 to 25. Then if anyone says to you, kahit pa daw sino ito, angel man ito, or kilalang kilala na tao, sabi niya, look, here is the Christ, or there he is, do not believe it. For false Christ and false prophets will arise. Meron bang nag-arise na false Christ sa Pilipinas? Meron. May Jesus na nagpapakilala sa Pilipinas. Sa ibang bansa, meron ding nagpapakilala, siya din daw ang Jesus or Son of God. See, minsan, kapag inisip po natin, parang, paano niya nagawa yun? At bakit may naniniwala sa kanya? Minsan naisip niyo po ba yun? Di ba nakakagulat? Pero wag pala tayong magulat kasi merong magsasabi na ganun at meron silang malilinlang. And ito pa, perform great signs and wonders. Meron pa daw yung magpapakilalang Christ at may kakayahan siya na magpakita ng himala, ng kababalaghan. At mapapaniwala tayo at malilinlang. And perform great signs and wonders so as to lead astray, if possible, even the elect. See, I have told you beforehand. Ang dami pong manlilinlang. Ang dami pong mga kaparaanan sila. Kung papaano po, even the elect, kahit daw yung mga pinili ng Diyos ay pwedeng malinlang. Diba? Kaya do not think that you are standing firm. Lagi po tayong mag-ingat. Naranasan nyo na mamasyal sa ibang bansa? Akala natin sa ibang bansa walang manlilinlang. Meron din po. Minsan naranasan nyo may mga ibibigay. Akala mo free. Tapos mamaya hahabulin ka na. $10. $5. Magugulat ka, ha? Akala ko pinapamigay yung mga bagay na yun. Okay? That's their way para malinlang. Para manloko. Dito sa atin, ang sasabihin, 20, 20, 20. Diba? 20, 20, 20 lang. Tapos, pag sakay mo, anong sisingilin sa'yo? 120. Okay? May 20 nga naman, pero yun lang ang binanggit. Kaya maging maingat tayo. Okay? Dahil yun ang ipinangako. Even the elect, tayo po ay malililang. So kahit sino daw itong magpakilala na to. Ano pa? Si Paul, sa Acts 20, nagpapaalam siya sa mga believers. Punta siyang Jerusalem. Sabi niya, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. May mga tagapagturo dyan, sabi niya, na katulad ng mga lobo, papasok sa inyo at sisira sa inyong grupo. May mga taong sisira sa tunay na mananampalataya. May mga magpaplano na sisirain ang church. Maging maingat po tayo. Ano pa? 2 Corinthians 11:13. For such men are false apostles, deceitful workmen, mga hindi tunay, mga manlilinlang, pag sinabing deceitful, disguising themselves as apostles of Christ. Nagkukunwari o nagpapanggap. May mga kakatok sa bahay natin, magpapanggap na alam ang katotohanan. May kakatok sa bahay natin, magpapanggap na kilala niya ang mga kaibigan mo. Alam niyo po, may mga, naranasan yung mga nabudol, nagpapanggap na kilala niya yung mga connections mo, and then, napaniwala tayo, ano nangyari? Nalinlang uli tayo. Ganon din po sa ating spiritual life. Yung mga tinuturo sa atin ay bantayan po nating maigi. 1 Timothy 4:1, now the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith. Marami daw po ang tatalikod sa pananampalataya sa Diyos. At saan sila magko-commit? They will, by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. You know, yung mga katuruan patungkol kay Jesus na mali, those are teachings of demons.
Dahil sa umpisa pa lang, ang kaaway, sasabihin niya, hindi ka mamamatay. Hindi totoo yan. Okay? Pakinggan mo ako. Ito ang gawin mo. The enemy is always against the word of God, the commands of God. Let us move on. Another verse, Jude 4. Jude 4:4. For certain people have crept in unnoticed. Okay. Pag sinabing crept in, hindi mo namalayan na nakapasok. Okay. Yun ang isa sa mahirap. Yung hindi mo namalayan, naloko na pala ako. Hindi ko namalayan yun Okay. Meron po yung nagkwento sa akin, I think pumunta sila ng Palengke or Divisoria. Nagbayad sila. Akala nila yung binayaran nila ay kasamahan nung nasa loob ng tindahan. Okay? Kasi nakikipag-usap, magiliw. So, nagbayad sila. And then, nung sinabi na nilang bayad kami, ang sabi naman nung nandun sa loob, akala naman namin kasama nyo yun. So parehong nag-isip na kakilala nila to, kasamahan nila, kasi kung kumilos or umasta, di ba minsan pag bumibili ka, parang 3 kayo, 5 kayo. Kaya minsan sabihin mo, ang kasama ko lang ho dito ay itong 2. Bantayan po natin. And then nung binayaran na, akala naman nung nagbayad ay kasamahan nung nasa loob ng tindahan. What happened? Nalinlang. Yun po yung nag-crept in unnoticed. Hindi mo akalain. Okay? Minsan nasa isang bangko ako at isang nanay po ang talagang, napakalungkot ng nangyari sa kanya dahil akala niya officer ng bangko yung nag-a-assist sa kanya. Kakulay lang ng jacket. Kaya mag-ingat po tayo, hindi dahil kakulay lang ng jacket ay officer na. Bawa, blue. Ay, naka-blue rin. Ay, black. Hindi lahat ng naka-black. Minsan nga pumunta tayo sa isang event, di ba? Napagkamalan tayong waiter. Napagkamalan tayong may-ari. Di ba? Nalala ko si Tatay Jess. Andiyan si Tatay Jess. Napagkamalang may-ari ng isang resort na pinuntahan natin. Hindi kinakausap ng mga church member natin. Sabi niya, sino po yun? Sabi ko, first service kasi yan uma-attend. Ay, akala ko po, siya yung may-ari. Hindi kinakausap. Kasi second service. Ngayon, lahat nagkikita-kita tayo. Amen? Kaya maganda itong time na to, nakikita natin ang isa't isa. Okay? Baka mamaya may lumapit sa inyo. Sabihin natin, akala ko kasamahan natin. Yun po ang mahirap. Akala ko kasamahan natin. Yan. Sa kanya ko naibigay yung isang buong bandihado ng pagkain. Yung Shanghai, nawala. Minsan nagpatlock tayo nung, nabot ko po sa kanya kasi siya daw magdidistribute. Nasaan na ang Shanghai? Ayun pala, naitakbo na. Kaya maganda na nagkikita po tayo. Amen po ba? Alam mo yung nag-crept in na hindi mo na malayan, nakapasok na pala sa bahay, sa buhay natin. And sabi niya, certain people have crept in unnoticed, who long ago were designated for this condemnation, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. They what? They pervert the grace of our God into sensuality. Alam nila yung totoo, pero they pervert, minamali po nila. They abuse, They misuse the Word of God for their selfish gain, for their greed. Ano pa po? The life and teachings of deceivers, they deny the true nature of Jesus. Sa panahon po ni John at sa panahon po natin, meron pong tinatawag na Gnosticism
What is Gnosticism? A mix of Greek philosophy, pagan, Jewish, and Christian ideas. Gnosticism taught that all matter or flesh is evil and all spirit is good. So Gnosticism, they reject Christ's humanity. They reject the atoning death on the cross. And these false teachers, ginagamit nila ang teachings to justify their sexual exploits. Pansin ba natin, karamihan po ng mga false teachers merong sexual exploits, greed, what else? Carnality. So ganun po ang ginagawa. They deny the true nature of Jesus. May yung ibang ginagamit po ang name ng Panginoong Jesus pero hindi naman talaga sila sumasampalataya na si Jesus ay Diyos at tunay. Balikan po natin yung verse 7 ulit, 2 John 7. For many deceivers have gone out into the world, those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. Such a one is the deceiver and the Antichrist. Itong mga taong ito, hindi kumikilala na si Kristo ay naging tao. God incarnate. Diyos na nagkatawang tao. Kaya, ano pong nangyayari? Ginagamit nila yung alam nila para manlin lang po. So, maging maingat po tayo. Amen? Let us go to, see the Word of God. Mismo tayong nakakabasa. May mga taong ayaw nilang pabasahin ka ng Bible. We read the Bible together. We study the Word together. Para lahat tayo kita natin ang katotohanan at walang malilinlang sa atin. Again, kahit na matagal na po tayo, patuloy tayong mag-aral. Kasi mahirap makalimot. Mahirap na bigla kang mapasukan. Yung hindi mo namalayan na nag-crept in na pala yung maling katuruan. Are we learning? Amen? These are the days na lalo tayong maging mapagbantay. Sa dami ng mga teachings, sa dami ng nag-a-arise ng mga tao, even TikTok, even sa social media, may mga kung ano-anong mga nagtatrans daw sila. Alam niyo po yun? Kung ano-anong kakayahan o kababalaghan ang pinapakita nila, do not believe them. Number 2, the command for believers, dito sa 2 John, watch yourselves. Let us walk in love, let us walk in the truth, at maging mapagbantay tayo. Ingatan ng ating sarili. Alagaan ang ating sarili. Bantayan, protektahan ang ating sarili. Mahalaga po iyon. Maging mapagbantay. Nung malakas ang ulan or tuloy-tuloy ang ulan, kung feeling mo secure yung bahay mo, I'm sure nagtulog ka. Diba? Pero pag alam mong hindi ka aabutin ng tubig, ikaw ba ay matutulog? Pag tuloy-tuloy ang ulan at alam mo na pwedeng bahain, matutulog po ba tayo? No. Talagang gising tayo, dilat. Sasabihin natin, tignan mo nga nasaan na yung tubig. Okay. Mataas po yung lugar namin, pero sabi ko sa husband ko, parang gusto kong lumabas at tignan yung paligid. Sabi, huwag ka nang lumabas. Sabi, pwede ka bang lumabas? Tignan mo yung paligid natin. Baka naman abutin tayo. Pag inhabot sila, sabi niya, nag-i-snorkeling na sila. Okay. Or pag inabot tayo, ibig sabihin, nag-i-snorkeling na yung mga tao or anong nangyayari sa paligid nila. And then, nakakatuwa rin po, where is Tatay Rosbert? Where is he? Okay, thank you. Pumunta po siya dito sa area natin at chinek din yung ating perimeter, you know. Talagang, di ba, hindi ka magtutulog. Magiging watchful ka. Magiging mapagbantay ka. So, lagi nating isipin, ang mundo natin, it's a battleground. There's time to play, right? But Christian life is not a playground. It's a battleground.
Bantayan natin ng maigi ang ating sarili, ang ating paligid, ang ating pinakikinggan, ang pinapapasok sa puso natin, sa buhay natin, ang mga kinakausap po natin. Maging mapagbantay po tayo. Okay? Yung mga kasunduan natin, yung mga, sabi ko nga kahapon, yung patungkol pa, bantayan natin na hindi tayo maipit sa ating mga napangakuan. Maging mapagbantay. Pag tayo ba naipit sa pintuan, gusto nating manatiling nakaipit? I've never seen a person na naipit siya tapos, hi! Sarap maipit dito, ha? May reflex ka na talagang, oh no, you protect yourself. Gusto mong maging malaya sa pagkakaipit. Ayaw mong naiipit sa mga tungkulin at sa mga napangakuan mo. Ganon din po. Ayaw natin maipit, masaktan. Gusto natin makalaya sa mga ganong bagay. So watch ourselves. Let's read 2 John verse 8. Watch yourselves so that, anong reason? You may not lose what we have worked for, but may win a full reward. Maging maingat ka upang hindi mawala ang iyong pinaghirapan. Sa trabaho, sa business, bakit tayo nag-iingat sa kumpanya natin? Ayaw natin malugi. Meron po bang nag-business na masaya pag nalugi? Wala. Oh, wow. Gusto natin na makuha natin yung reward natin, kaya nga babantayan natin pati tissue. Pag inuwi ang tissue, si Santi ka. Diba? Nag-uwi ka ng, kainan ng ang business mo? Diba? Bakit may kutsara at tinidor sa bag mo? I-check natin yun. Pati yun, may inventory tayo kasi binabantayan nating mabuti. Amen po ba? Yes? We watch ourselves. Dito nga po sa church, sa workers, mga 2 linggo namin pinag-usapan. Pag kumuha ng tubig sa water dispenser, kunin lang po yung uubusin na inumin. At kapag kumuha tayo ng tubig, ubusin natin. That is conserving water and our resources. Amen? At yun po ay parte ng pagiging ingat yaman, stewardship. Hindi pwedeng pinuno natin yung ating baso, tapos uminom konti, iniwan. Sinabi ni Tay Rosbert one time, Pastor, yung basura po natin, ang daming tubig. And sabi ko, okay, let us remind our team. Pag kumuha ng tubig, ubusin. Amen? Or kunin lang ang kayang ubusin. Mapagbantay po tayo. Para hindi sayang. Kahapon, sabi ni June sa akin, Pastor, bukas yung mga ilaw doon sa CR, pinatay ko muna. Wala namang gumagamit. Ay, dapat lang. Patayin kapag walang gumagamit. Mapagbantay dahil ayaw nating mawala yung pinaghirapan natin so that you may not lose what we have worked for but may win full reward. So maging mapagbantay tayo sa ating kinakain. Spiritual, napapakain pa po ba natin? Kung meron tayong ida-diet, huwag yung spiritual life po natin. Okay? Huwag yan ang i-diet natin. Yan ang punuin natin. Next, letter B. The command for believers sa chapter na ito, sa passage na to, abide in the teachings of Christ. Ibig sabihin ng abide, manatili. Manatili tayo sa katuruan ng Panginoon. Kung paanong nananatili tayo sa bylaws natin, sa bansang ito, sa company natin, sa katuruan ng ating mga magulang at pagpapaalala nila sa atin, how much more let us abide in the teachings of Christ. Let us abide in the teachings of the Bible about money, about a relationship, about marriage, okay? About life, about forgiveness, about the grace of God, about our Savior, about salvation. Ano ba yung turo patungkol sa kaligtasan? Ano ba ang turo patungkol sa angels and demons? Manatili tayo doon. Ano ba ang turo patungkol sa kalooban ni Lord? Abide in the teachings of Christ. 2 John, verse 9, everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Yung nagtuturo daw ng labis, nang wala sa itinuro sa atin,
hindi pinananahanan ng Diyos does not have God. Ngunit, whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. Eh, di ba? If you love me, you will obey me, you will abide in my teaching. Kung mahal daw natin ang Panginoon, mananatili tayo sa kanyang mga utos. Doon lang tayo. Huwag na natin gamitin yung, Lord, dito kasi ako masaya dito kasi ako, nag-e-enjoy. Hindi lahat po ng mabuti ay talagang nai-enjoy natin. There are things that we have to endure so that we will enjoy life. Ang pagkain ng ampalaya, ang pagkain ng okra, yan ang mga pagkain ayaw natin kadalasan, right? Pero pag sinabing, ayan ang kailangan mo, you endure because you need it to be healthy. And then you will enjoy life. So abide in the teachings. Another, letter C. The command for believers in this passage, do not receive nor participate in the activities of the deceivers. Grabe yung sinabi ni John dito. Ni kahit batiin o tanggapin sa iyong tahanan, wag. Aabutan ka pa lang ng pamphlet na may lamang false teaching, sabihin mo na kagad, I'm sorry, pass po ako dyan. Huwag mo nang hayaan na iwanan pa at mabasa mo pa. Or sabihin mo na, ay kunin ko, sige, yung ano ko na lang ang magbasa niyan. No, do not receive. Do not receive nor participate. Let's read the passage kung saan niya sinabi yon. Verse 10. If anyone comes to you and does not bring this teaching, mali ang turo, do not receive him. May mga tao pa na, sige, maupo tayo, magdebate tayo. Do not invite them sa loob ng tahanan para i-debate pa sila. Do not receive him into your house. So hindi pala lahat. Hindi lahat tinatanggap. Hindi lahat ay kinukuha. Do not receive him into your house or give him any greeting. Ganon katindi magbigay ng paalala at sabihin ni John na mag-ingat ka. Kasi tingnan nyo nangyari kay Eve. Anong nangyari nung kausap niya yung serpent? Di ba? Na-deceive siya. Okay. Eve deceive. Di ba? Nabully talaga. Alright? Do not give him any greeting. Sino rito pag nasa mall yung, may libre pong payong, binati mo pa, babatiin mo pa ba yun? Meron po kaming kamag-anak or kakilala. Hindi niya alam yun, hindi na paalalahanan ng pamilya. May family date sila. Say family dinner or lunch. Dahil hindi niya alam, galing abroad, kinausap niya yung sabing may libreng payong siya, 2 hours na, naghihintay yung pamilya niya, hindi pa sila nakakakain. Nasaan na yung magbabayad sa pagkain natin? Na-deceive sa payong. Sana binilan na lang natin siya ng payong eh. Are we learning? Anong kadalasan niyo pong sinasabi doon? Hindi niyo na binabati kasi alam niyo na kukunin niya yung 2 hours mo. Sayang yung 2 hours mo na nasa pamilya mo na or kasama mo yung kadate mo. May kadate ka, nakuhanan ka ng 2 hours. Ang sakit, no? Tapos, bakit parang hindi ka nakawala doon? Deception. Sabi niya, for whoever greets him takes part in his wicked works. Hindi lahat ng bumabati online ay babatiin din natin. Nag-message sa'yo, hi, how are you tonight? Are you lonesome? Hindi lahat ay babatiin din natin. Okay? I received a message kahapon. Hi, kamusta? Wala sa friend list. Who is this? Okay. Hi, kamusta? Wala akong idea sa pangalan niya, sa apelyido niya, pero merong hi, kamusta? No reply at all. Do not greet. Young people,
Masabihin ka lang na, good morning, kumain ka na, miss you. Alright. Hindi lahat din yon ay nire-replyan. Amen? Teenagers. Yes? May minsang nireplyan, ano nangyari? Nahirapan makawala. Okay? Whoever greets him takes part in his wicked works. Bantayan mo ang iyong sarili. Maging mapagbantay. Grabe si Lolo dyan, magpaalala. Oh. At ang mga nagmamahal sa atin, pag sinabi, bantayan mo sarili mo, ha? Okay, ingatan mo. Naalala ko si Brother Chris, kinwento niya this week, pinaalalahanan niya yung magka-college naming nephew. Magka-college ka na. Pwedeng may lumapit sa'yo sa school. Alright? At yung paglapit niyang yun, makasira sa future mo. Bantayan mo ang sarili mo. College students. Minsan may freedom tayo dahil wala tayo sa paningin ng magulang. Maging mapagbantay ka sa sarili mo. And last, the reward for the faithful. Ano po ang reward sa faithful? Pag tayo ay naging mapagbantay, naging matapat ka sa pagbabantay sa iyong pamilya, ito po sa church natin, di ba? Maging mapagbantay po tayo sa isa't isa. Sa teachings. Napakarami na rin pong mga churches ang nasira. Pero alam niyo, sa panahon, sa last day, sabi naman po, ang tunay na church ay mag-a-arise. Ang tunay na matibay at matatag at tapat ay mananatili at matatanggap nila ang kanilang reward. So the reward of the faithful, they will not lose. Hindi matatalo, hindi mawawalan, hindi malulugi. Instead, they will win their full reward. Yung buong gantimpala ay makukuha po natin. Olympics ngayon, 2024 sa Paris. Napanood niyo po, ang ganda ng opening, ano? Wow. Ang ganda ng lights show sa Eiffel Tower. Sabi ko, napakaganda naman ng Olympics 2024 opening. Pero bago mag-opening, may mga nabasa akong news. Merong na-disqualify or hindi na makakasali dahil nag-break siya ng rule. Nag-smoke siya. Sayang. Meron naman isang Olympian na pinalo niya ng pinalo excessively yung kanyang horse. Siya rin po ay nadisiplina. Sabi ko, ang galing lang na merong ganung mga rules and guidelines sa Olympics. Yung character nila. Sabi mo, nakitaan ka na pinalo mo excessively yung horse mo. Magandang sports yun, di ba? Ano ba tawag doon? Horseback riding, equestrian, magician. Okay. Ano pa? May isang grupo ng Olympian. Nag-drone sila para i-spy yung training ng isang grupo. Ano nangyari? Diba? Bakit mo i-drone yung para i-spy yung training ng isang grupo sa isang laro? Ano nangyari? Sila din po. Pwedeng hindi na makasali. Diba kung ano-ano palang nangyayari, no? Right? Kaya kailangan maging mapagbantay tayo. Diba? Kapag sinabing no smoking, naalala ko, kahit dito po sa construction, nung kino-construct po yung site natin, and even our house, 2 p.m., surprise site visit. Nakita ko, smoking, hindi working. Right there and there. You are fired. Maging mapagbantay tayo. So we will not lose. Instead, we will win our full reward. Amen? Para hindi tayo matalo, hindi tayo malugi.
2 John 1 verse 8, watch yourselves so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward. Ang gandang paalala po ni John. Mag-ingat nang hindi mawala ang sayang yung pinaghirapan natin. Katulad ng Olympian, sayang. Nandun na siya. Lumipad pa. Galing sa iyong bansa, sinuportahan ka, pinatahian, for example, pinatahian ng uniform. Si Francis Libiran kaya ang naggawa ng uniform ng ating mga athletes. Okay? Or sa isang bansa, yung the best designer pang nag-design ng uniform ninyo, nandun ka na, pero ano nangyari? Nasayang. Kung madidisqualify ka lang, nasayang kung hindi mo makukuha yung full reward. Sayang, young people, yung sana nakuha mo na yung reward mo. Pero na-disqualify ka kasi hindi tayo naging mapagbantay. Watch yourselves. Stick to the teachings of the Bible. Kaya itong mga paalala pong ito, applicable sa lahat ng aspeto ng buhay natin, lalo na sa ating spiritual lives. At pag binigyan ka ng pagkakataon, second chance or makabawi ng Panginoon, get up. Run and not grow weary. And let me read the last verses na sinabi ni John. Though I have much to write to you, I would rather not use paper and ink. Instead, I hope to come to you and talk face to face so that our joy may be complete. Sa fellowship, mas masarap po talaga ang face to face. Amen? Lagi po tayong magkita-kita, dumalo ng gawain ng Panginoon. And sabi, the children of your elect sister greet you. And that ends our series sa 2 John. Thank God for all the learnings. Let's stand and sing for Jesus. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. I want long to be deeper now. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, only knows in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. I want all to be For the last time, sing it for the Lord. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. I want all to be deeper in love. Let's remain in the attitude of worship and submission to the Word of God. Let us surrender our lives to Him. Let's lift our hands to Jesus. Lord, we accept your word, your teachings, your correction and comfort, and your promises to us today. Help us to walk in the truth, desire only the truth and obey it. Empower us to walk in love, to love you, Jesus, more than anything else in this world, to love the brethren, the people you have given us. May your commands be our delight. Maging kasiyahan, maging kagalakan po namin ang pagsunod sa mga salita mo.
At kung saang area kami nag-struggle, Panginoon, nahihirapang sumunod. Panginoon, Ikaw pa rin ang makapagbigay sa amin ng kalakasan, Lord, at karunungan na gawin ang mga ito. So help us, Lord, because we love You. Without You, we are weak. So Holy Spirit, touch and empower us today. Help us to contend the faith, to protect the church, to protect the lives of our loved ones, and to protect ourselves from false teachings. May we not be ashamed to be called followers of You. May we not be ashamed of who we are, but be bold about You. Lord, thank You for Your grace that we don't deserve. Your love that is so wide and deep that You have showered us. Thank You for Your patience for each and every one of us. Lagi kang nariyan, naghihintay ng aming pagsunod, Panginoon, at pakikinig sa inyo. And thank You, Lord, for the reward that You have prepared for us in Christ Jesus, the eternal life, the forgiveness, the hope that is sure, the wonderful future with You, Jesus, that is indescribable. Oh Lord, we will live for You alone as long as we live. We will live for Your own glory. And I entrust to You my brothers and sisters. Guide them, protect them, and give them success in everything they are doing for You, wherever they may go. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Thank you. Congratulations, we've finished our series sa 2 John. God bless you, your family, your lunchtime, and your small group. Please share what you have learned. See you again next Sunday.